So may mga bisita ko mamaya for dinner and they requested for Italian foods, pasta and appetizer daw, something like that. Eh Diyos ko po, tinatamad naman akong gumawa pa ng pizza at ilabas ang aking pizza oven. So ito, gumawa tayo nitong easy spinach and artichoke dip na natikman ko sa isang Italian restaurant. Super duper sarap and bumili na lang din ako ng baguette from my favorite deli store. But of course, pwede ka din gumawa from scratch. So, gawin natin yung dip na yan today. So, I'm just slicing some baguette or French bread. Pwede ka din gumamit ng kung anong tinapay ang meron ka dyan. Actually, masarap din po ito kahit nachos lang or potato chips. Kailangan lang ngayon is medyo magpasosyal. Pero trust me, pag po naubos na to, maghaharap na din ng potato chips ang mga friendship ko. This dip is all-purpose. Pwede mong dipa ng kung anong gusto mong i-dip. Kahit pag nagne-Netflix ka at wala kang maisip na ipang dip, o ito na. So, ipila mo itong tinapay mo in a pan and just drizzle with some olive oil. A little bit of salt para siguradong tasty. And then, i-oven mo lang for around 5 to 10 minutes or until yung labas niya ay lumutong. Yung loob is medyo chewy pa rin. Kung gusto mo naman malutong lahat all throughout, 10 to 15 minutes. Yan. So, iwan ko yan dyan. And let's start preparing our dip. Super dali lang nito. So, I'm going to saute my onions and garlic. Actually, nung dinidevelop ko tong recipe, wala akong makitang spinach sa grocery store. I used just basil and masarap din. Pwede ka din maglagay ng ibang gulay na gusto mo if you want. Roasted red bell peppers. Pero Diyos ko, matrabaho pa yon. So, eto na lang. Gisa-gisa mo lang dyan sa butter. I put my onions. A lot of onions. And maganda din po itong pangregalo this coming holiday season. Ilagay mo sa bote. Nako, bonggang-bongga ito. So while I'm sauteing my onions, i-food processor ko ng mabilis yung aking spinach. I triple washed the spinach and artichokes. So, nakabili lang ako sa Santis nitong nakaboteng artichokes kasi naghahanap ako nung nakalata. Wala na akong makita sa grocery store. So, this is just fine. May konting oil. Sama mo na. And some basil. Yung basil ko, my gosh, nalosyang na. Tanggalin mo na lang yung mga medyo nangitim, actually kahit wala ngang basil eh. Kasi the proper way of storing this, ibabalot mo siya sa moist na paper towel. Eh nalimutan ko na po. Na-overwhelm ako nung namili ako. So yung mga pwede mo pang isama dyan, isama mo. Yung mga medyo nangitim na. Hindi ko na po isasama yon. This is good. Lalagay ko lang muna yung bawang ko dito. Just saute this. I season it with a little bit of salt. And then this one goes into the food processor.
Just like that. Ayaw mo naman yung para magiging pesto. Gusto mo yung, ayan, hindi ko mabuksan. Gusto mo yung nararamdaman mo pa rin. Ayan o. Diba? Nafi-feel mo pa rin siya. Ayaw mo yung nababasa mo lang. Diba? Parang sa relasyon lang yan. Ayaw mo yung nababasa mo lang. Nararamdaman mo lang pa konti-konti. Gusto mo talagang yung nandyan. Feel na feel mo, charot. And then I put here my cream cheese. Lalagay ko na dito yung cream cheese ko. This is one of the main ingredients para maging extra creamy. Basagin mo lang. And I also put a splash of cream. A good splash of cream. Heavy cream. Okay, medyo nagme-melt na yung aking cream cheese. I'm just going to put some seasonings. This is just chili flakes. Kung gusto mong maanghang. Kung ayaw mo naman, huwag mong lagyan. No problem at all. I put a splash of red cane vinegar. Just a splash. To give it that nice acidity. You can also put lemon juice and a pinch of nutmeg. Pag mga creamy dishes, just put a pinch of nutmeg. It changes everything. And then I'm going to put my spinach and artichoke mixture na food processor ko. Just put it there. If the mixture becomes too thick, you just add some cream. Okay? Then you just simmer it for around a minute or two. I put a little bit more of cream. And then tikman natin kung may i-adjust pa tayo. So good. A little bit of salt. Sarap. And then I put my favorite. This is freshly grated Parmesan. Just put around 2 to 3 tablespoons. And pagkalagay mo ng Parmesan cheese, you turn off the flame. Okay, I turn off the flame. Just a tip, mag-grate ka ng sarili mong Parmesan cheese. I normally don't buy the ones in the bottle kasi may ibang halo. So I always buy Parmesan cheese from the deli store and then ako yung nag-grate sa food processor. I learned that from Aina Garten. So good. Now my bread is ready. You want it crisp like this? And then, tikman na natin yan. Okay, so to serve it, lagay mo lang sa bowl na ganyan. And then, you can garnish the bowl with some Parmesan cheese. Oh, ay, may nakaabang na. And, i-dip mo yan na ganon. See, you dip it. Majinit. Usok-usok pa. And then you taste it. Sarap. And I'm sure I have some friends na maghahanap ng chips. May chips ba tayo dyan? May mga kaibigan ako mukhang chips. Si Erin. O dapat, di ba, with an S mukhang chips. Kasi pag tinanggal mo yung S ng chip, pag sinabi ko, may mga kaibigan ako mukhang... Wag na. Oh my God! This is truffle chips. Na, for sure, masarap din kapag ka dinip mo dyan sa artichoke, spinach artichoke dip.
bakit ba ngayon ko lang nag-discover na pwede, excuse me, eto na, nag-social pa ako, nag-bake pa ako ng, oh my God. Actually, kasi ito si Diane, may natikman kaming ganito, binili namin sa Costco nung nagpunta kami ng US many years ago. And paulit-ulit niyang binabanggit yon, yung artichoke dip na binili sa Costco, and bumili din siya ng pagkalaki-laking Lay's. Eh, Diyos ko po, sabi ko, hindi naman tayo member sa Costco. Paano tayo bibili nun? Oh, hindi gawa sa bahay. So, gumawa ka na, and I'm going to see you soon.